Huwag kang mag-alala, Ma. Mapapapirma rin natin ang babaeng iyon sa dokumento ng lupa. Saan pa ba siya pupunta kung hindi sa bahay na ito? Wala siyang pera, wala siyang dangal, at higit sa lahat, wala siyang silbi, kundi ang magsilbi sa atin. Napatigil ang aking kamay sa paghahalo ng nilulutong adobo nang marinig ko ang malamig na tinig ni Rafael mula sa kabilang dako ng manipis na dingding ng aming kusina. Ang bango ng paborito niyang ulam na maingat kong tinimplahan ay biglang naglaho, napalitan ng pait na tila dumaan sa aking lalamunan. Hawak ko sa kabilang kamay ang isang maliit na supot ng mga barya, mga pisong pinag-ipunan ko sa loob ng isang linggo sa pamamagitan ng hindi pagkain ng pananghalian para lamang mabili ang gamot sa ubo ng aming anak na si Mateo. Dahan-dahan kong ibinaba ang sandok. Ramdam ko ang magaspang na balat ng aking mga palad, ang mga kalyo na bunga ng 12 taong paglalaba, paglilinis at pagtitiis para sa pamilyang akala ko ay akin. Tumingin ako sa bintana, kung saan unti-unting pumapatak ang ulan sa bubungang may butas. Bawat patak ay tila isang paalala ng aking unti-unting pagkakadurog. Sa bawat segundong lumilipas, ang katahimikan sa loob ng kusina ay tila bumibigat, sumasakal sa aking hininga habang ang bawat salitang namumutawi sa labi ng aking asawa ay nagsisilbing mga latay sa aking kaluluwa. Ibigay mo na rin sa akin ang kwintas na yon, Rafael. Marinig ko ang tinig ng aking biyena na si Corazon, puno ng kasakiman at kawalan ng hiya. Isang pirasong ginto lang naman iyon na pamana ng nanay niya. Sapat na yon para mabayaran ang utang ko sa mahjong. Hindi naman yon mapapansin ng asawa mong mukhang katulong na palaging amoy pawis. Narinig ko ang mahinang tawa ni Rafael, isang tunog na dati ay nagpapatibok ng aking puso sa tuwa. Ngunit ngayon ay tila isang matalim na kutsilyong sumasaksak sa aking dibdib. Sumunod ang isang pamilyar na tunog ng pagpindot sa telepono na sinundan ng kanyang pagbulong sa kabilang linya. Ang kanyang tinig ay naging malambing at puno ng pagsuyo. Isang himig na matagal na niyang hindi ipinaparinig sa akin. Celine, baby, don't worry. I'll get the money from her account today. Hindi niya alam na nakuha ko na ang password ng passbook niya. I'll pick you up at 8. I missed your touch. Hindi gaya ni Isabela na parang papel de liha ang balat sa sobrang kapabayaan sa sarili. Sa sandaling iyon, ang maliit na supot ng barya sa aking kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang mga barya ay nagkalat sa semento, lumikha ng isang kaguluhan sa gitna ng aking pananahimik. Ngunit sa loob ng bahay na ito, ang aking pighati ay walang puwang. Ang aking luha ay walang halaga. Pilit kong hinaplos ang aking dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang pintig ng aking puso. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog. Paano nagawa ng lalaking pinag-alayan ko ng aking kinabukasan, ang lalaking pinili ko kaysa sa sarili kong ama na ituring akong isang basahan? Ang perang yon sa passbook ay hindi para sa akin. Iyon ay ang tanging pag-asa namin para sa operasyon sa puso ni Mateo na matagal ko nang pinaghahandaan. Lalabas na sana ako para harapin siya, para isigaw ang lahat ng sakit. Nang biglang maputol ang aking paghinga sa isang tanawing mas masakit pa sa anumang salita. Mula sa pintuan ng silid, nakita ko si Mateo na nakatayo. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig habang yakap ang kanyang kupas na oso. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at luha, saksi sa katotohanang hindi dapat narinig ng isang batang musmos. Ang kanyang mga labi ay unti-unting nagkukulay ube at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Mama, ang mahinang tawag niya ay tila isang huling hiling bago ang unos. Bago pa ako makahakbang patungo sa kanya, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang malakas na pagbagsak ng kanyang maliit na katawan
Sa malamig na sahig ay bumasag sa huling hibla ng aking katatagan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Wala na akong narinig, kundi ang sarili kong pagsigaw sa pangalan ng aking anak, habang ang anino ni Rafael ay nakatayo lamang sa pintuan, malamig ang mga mata, at walang balak gumalaw upang tumulong. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa bawat sakripisyong ibinigay ko ng walang pag-aalinlangan, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ang puso ng aking anak ang kailangang magbayad para sa mga kasalanang hindi niya ginawa? Ganito na lang ba ang katapusan ng lahat ng aking pagtitiis? Hindi mo ba narinig? Wala akong pera para sa ospital na yan, Isabela. At wag mo akong titigan na para bang ako ang may kasalanan kung bakit mahina ang puso ng batang yan. Baka sa'yo siya nagmana sa pagiging mahina at inutil. Ang bawat salitang binitiwan ni Rafael ay tila mga tipak ng yelo na bumabaon sa aking balat habang yakap-yakap ko ang walang malay na katawan ni Mateo. Ang aking anak ay tila isang ibong na bali. Ang mga pakpak, malamig, at halos wala nang hiningang lumalabas sa kanyang mga labi. Sa gitna ng dilim at bagsak ng ulan sa labas, ang tanging liwanag na nakikita ko ay ang ningning ng suot na mamahaling relo ni Rafael. Ang relong binili niya gamit ang perang dapat ay para sa gamot ng aming anak. Walang lingon-likod na lumabas si Rafael ng bahay, sumabay sa agos ng baha at iniwan kaming dalawa sa gitna ng kawalan. Sa sandaling iyon, ang aking takot ay napalitan ng isang mapait na desisyon. Wala na akong dangal na ititira para sa aking sarili. Kung kailangang dilaan ko ang alabok sa paanan ng taong tinalikuran ko 12 taon na ang nakalilipas, gagawin ko. Dahil ang buhay ni Mateo ay higit pa sa anumang pride na natitira sa akin. Bit-bit ang aking anak na balot ng lumang kumot. Tinahak ko ang daan patungo sa Marangyang Subdivision sa Quezon City. Ang bawat hakbang ko sa putikan ay tila pagbabalik sa nakaraan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking mukha ay tila mga sampal ng katotohanan. Pagdating ko sa harap ng naglalakihang bakal na pintuan ng Mansyong Montoya, ang aking mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Sino sila? Bawal ang pulubi rito. Ang boses ng gwardya mula sa intercom ay puno ng paghamak. Sabihin mo kay Leandro Montoya, ang anak niyang si Isabela ay narito, nagmamakaawa, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang apo. Ang aking tinig ay halos lamunin ng hangin, paos at puno ng panginginig. Lumipas ang mga minuto na tila mga dantaon. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang habambuhay na pagdurusa habang nararamdaman ko ang unti-unting paglamig ng katawan ni Mateo sa aking mga bisig. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, ang malaking gate ay dahan-dahang bumukas, ngunit walang taong lumabas. Tanging ang boses lamang ni Papa ang umalingaw-ngaw mula sa speaker, malamig, seryoso, at walang bahid ng emosyon. Papasukin ng bata. Dalhin siya sa pinakamalapit na ospital gamit ang sasakyan ng pamilya. Pero ikaw, Isabela, mananatili ka sa labas. Iligtas natin ang bata dahil dugo siya ng mga Montoya, ngunit ikaw ay matagal nang patay sa buhay ko. Huwag mong asahan na pagkatapos nito ay may babalikan ka pang ama. Ang mga salitang yon ay tila isang hatol ng kamatayan, ngunit sa halip na sakit, isang malalim na ginhawa ang naramdaman ko nang makita ko ang mga tauhan ni Papa na kinuha si Mateo mula sa aking mga bisig. Pinanood ko ang paglayo ng sasakyan habang ako ay naiwang nakaluhod sa putikan, basang-basa at mag-isa sa harap ng mansyong dati ay itinuring kong tahanan. Ang aking mga daliri ay binaon ko sa basang lupa, pilit na humahawak sa natitirang lakas ng aking loob. Ilang oras ang lumipas nang makarating ako sa ospital sa pamamagitan ng paglalakad at pagsakay
sa kung ano-anong pampublikong sasakyan gamit ang huling barya sa aking bulsa. Ang aking hitsura ay kalunos-lunos, parang isang ligaw na aso na naghahanap ng masisilungan. Ngunit bago ko pa man marating ang silid ni Mateo, isang lalaking nakaputing gown ang humarang sa aking daan. Napatitig ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pamilyar. Mga matang puno ng talino, malasakit, at isang klase ng sakit na tila ako ang dahilan. Ang kanyang pangalan na nakaborda sa kanyang uniforme ay tila isang multo mula sa aking kabataan. Isabela, ikaw ba talaga yan? Ang kanyang tinig ay puno ng gulat at hindi maipaliwanag na emosyon. Tiningnan ko ang aking sarili, ang aking maruming damit, ang aking mga sugat, at ang aking pagkataong durog na durog. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanya, kay Doktor Julian Alonzo, ang lalaking nangako sa akin noon na hihintayin niya ako. Bago ko siya ipinagpalit sa isang kasinungalingan, narito na ako, Julian. Narito na ang babaeng akala mo ay nahanap na ang langit, ngunit ngayon ay lumalapit sa iyo mula sa impyerno. Kaya mo pa kaya akong tingnan nang walang pandidiri pagkatapos ng lahat ng pagkakamali ko? Isabela, maupo ka muna. Hayaan mong tingnan ko rin ang mga sugat mo. Hindi ka makakapag-alaga kay Mateo kung ikaw mismo ay bibigay na. Ang tinig ni Julian ay nananatiling mahinahon, katulad ng kung paano ko siya naalala noong mga panahong sabay kaming nangangarap sa ilalim ng mga puno ng nara sa unibersidad. Ngunit sa likod ng profesionalismo ng isang doktor, nakikita ko ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inaayos ang swero sa maliit na kamay ni Mateo. Ang katahimikan sa loob ng pribadong silid na ito ay binabasag lamang ng regular na pag-ilaw ng monitor na nagbabantay sa bawat mahinang pintig ng puso ng aking anak. Ang bawat guhit sa screen ay tila isang masaselang sinulid na nag-uugnay sa akin sa mundong ito. Kapag huminto yon, titigil din ang aking buhay. Napatingin ako sa aking mga kamay na nakapatong sa malinis na puting kumot ng ospital. Ang dumi mula sa putikan ng mansyon ni Papa ay nanunuyo na sa aking mga kuko. Isang lantarang paalala ng aking pagkapahiya. Dahan-dahang lumapit si Julian. May dalang baso ng tubig at isang malinis na bimpo. Hindi siya nagtanong kung bakit ako nagkaganito. Hindi niya ako sinumbatan sa pag-alis ko ng walang paalam 12 taon na ang nakalilipas. Sa halip, marahan niyang ipinatong ang bimpo sa aking nanginginig na palad. Isang simpleng kilos na tila nagpapahiwatig na narito siya. Hindi bilang isang hukom, kundi bilang isang kanlungan. I'm so sorry, Julian. Ang tanging naisambit ko bago pa man bumagsak ang aking mga luha. Hindi ko akalaing sa ganitong paraan tayo muling magkikita. Look at me. I'm a mess. Ang mahalaga ngayon ay si Mateo, Isabela. He's a fighter, katulad mo. Sagot niya, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa akin nang may malalim na pag-unawa. But I have to be honest with you. May mga bagay sa resulta ng test niya na hindi ko pa lubos na maunawaan. It's as if his heart was under a lot of stress even before this attack happened. Did he take any medication recently? Sasagot na sana ako nang biglang bumukas ang pinto nang walang babala. Ang malakas na pagtulak sa pinto ay yumanig sa buong silid, dala ang isang presensyang tila lason na sumisira sa kapayapaan ng paligid. Si Rafael. Nakasuot siya ng bagong bihis na polo, maayos ang buhok, at tila hindi galing sa isang gabi ng pag-iwan sa kanyang mag-ina sa gitna ng unos. Ang kanyang mga mata ay agad na nagpalinga-linga sa marangyang kagamitan ng kwarto bago tumitig sa akin ng may panuno. Wow, look at this. Kaya naman pala mabilis na nailipat sa VIP room ang anak ko. You found yourself a savior, Isabela. Ang boses ni Rafael ay puno ng panunuya habang tinitingnan niya si Julian mula ulo hanggang paa. Sino ito? Ang dati mong manliligaw na sinasabi ni Mama. Akala ko ba sa tatay mo kahihingi ng tulong? Bakit sa ibang lalaki ka nakadikit?
Mabilis ka talagang humanap ng malalapitan kapag kailangan. Rafael, lumabas ka. Huwag dito. Nagpapahinga ang anak mo. Ang aking tinig ay gumaralgal sa galit na pilit kong ikinukubli. Nararamdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa puot na nagnininga sa aking dibdib. Paano niya nagagawang pumasok dito na tila ba wala siyang ginawang kasalanan? Hindi ako pinansin ni Rafael. Sa halip, lumapit siya sa akin at inilabas ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa. Huwag tayong mag-aksaya ng oras. Piramahan mo na ang waiver na ito. Ibenta na natin ang kapirasong lupang iniwan ng nanay mo sa probinsya. I need the cash. Tutal, sagot naman na ng tatay mo o ng doktor na ito ang bill dito sa ospital. 'Di ba? Praktikal lang tayo, Isabela. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal na gumising sa huling hibla ng aking pasensya. Tiningnan ko ang aking anak na nakahiga, walang malay, at pagkatapos ay tiningnan ko ang lalaking nasa harapan ko, ang lalaking minahal ko nang higit pa sa aking sarili. Ngunit ngayon ay tila isang estranghero na may pusong bato. Bago pa man siya makapagsalita muli, ang aking palad ay lumipad sa kanyang pisngi. Ang tunog ng aking pagsampal ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, isang mariing pagtuligsa sa lahat ng sakit na idinulot niya. Wala kang hiya, Rafael. Ang aking tinig ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan na ngayon ko lang naramdaman. Huwag mong muling babanggitin ang pangalan ng nanay ko at hinding-hindi mo mahahawakan ang lupang yon. Lumabas ka bago ko tawagin ang security. Namula ang mukha ni Rafael, hindi sa sakit, kundi sa galit at pagkapahiya. Ngunit bago siya makaganti, tumayo si Julian sa pagitan naming dalawa. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Tinitigan ni Rafael si Julian ng may pagbabanta bago dahan-dahang umatras patungo sa pinto. Akala mo ba tapos na tayo, Isabela? Hindi mo kilala si Mama. She already has pictures of you and your doctor friend. Pagbabanta ni Rafael habang dahan-dahang isinasara ang pinto. Maghanda ka, dahil gagawin naming impyerno ang buhay mo sa social media. Let's see if your rich father will still accept a daughter who's involved in a scandal. Naiwan akong nakatayo, nanginginig ang buong katawan habang ang mga salita ni Rafael ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Napatingin ako kay Julian na ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa labas, ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila walang balak tumigil, katulad ng mga pagsubok na tila ayaw akong tantanan. Ano pa ang kaya nilang gawin para lamang sirain ang huling piraso ng aking dangal? At paano ko mapoprotektahan ang aking anak kung ang sarili kong nakaraan ay ginagamit na sandata laban sa akin? Isabela, kailangan mong lakasan ang loob mo. May mga bagay sa resulta ng pagsusuri ni Mateo na hindi normal. Hindi ito basta bumsin na sakit sa puso lamang. Ang boses ni Julian ay tila nanggagaling sa kabilang dako ng isang mahabang lagusan, malayo, at tila lulunurin ako sa kaba. Hawak niya ang isang manipis na folder na tila ba naglalaman ng lahat ng aking kinatatakutan. Sa loob ng silid, ang tanging nagbibigay ng buhay ay ang maliit na ilaw mula sa monitor na sumasabay sa bawat mahinang pag-akyat at pagbaba ng dibdib ng aking anak. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na unti-unting sumasakal sa akin habang hinihintay ko ang susunod niyang sasabihin. Anong ibig mong sabihin, Julian? Are you saying my son was poisoned? Ang aking tinig ay halos isang bulong, nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang binuksan ni Julian ang folder at ipinakita sa akin ang mga hanay ng numero at mga terminolohiyang medikal na hindi ko maunawaan. Nakakita kami ng mataas na konsentrasyon ng isang kemikal na hindi dapat matatagpuan sa katawan ng isang bata.
Ang sangkap na ito ay unti-unting nagpapahina sa mga kalamnan ng puso. It mimics a heart condition, but it's actually induced. Isabella, itong chemical na ito, matatagpuan ito sa ilang uri ng mga ilegal na supplement o mga gamot na hindi dumaan sa pagsusuri. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat alaala ng nakaraang 6 na buwan ay bumalik sa aking gunita na tila isang mabilis na agos ng tubig. Naalala ko ang mga gabing dumarating si Rafael na may dalang maliit na bote ng asul na likido. Naalala ko ang kanyang mga salita. Vitamins ito, Isabella. Galing kay Silene, sa kumpanya nila. Napakamahal nito pero libre nilang ibinigay para lumakas si Mateo. Naramdaman ko ang unti-unting paglamig ng aking mga kamay. Ang bawat patak ng asul na likidong yon na matiyaga kong ipinapatak sa gatas ni Mateo gabi-gabi ay tila naging mga uod na kumakain sa aking bituka. Ang aking pagmamahal, ang aking pag-aalaga, ang aking pagnanais na mapabuti ang kalagayan ng aking anak. Iyon pala ang dahan-dahang pumapatay sa kanya. Dali-dali kong hinalughog ang aking bag hanggang sa makapako ang maliit na bote na palagi kong dala. Inilabas ko ito at ipinakita kay Julian nang may nanginginig na mga daliri. Ito ba yon, Julian? Ito ba ang dahilan kung bakit nag-aagaw buhay ang anak ko? Kinuha ni Julian ang bote, tiningnan ito ng maigi at tumango ng may kalungkutan sa kanyang mga mata. Ipadadala ko ito sa lab para makasiguro. Pero malaki ang hinala ko na ito ngayon. Isabella, bakit mo ito ibinigay sa kanya? Napaupo ako sa sahig, ang aking mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog. Ang sakit ay hindi na lamang nasa puso ko. Naramdaman ko ito sa bawat hibla ng aking pagkatao. Paano nagawa ni Rafael na gamitin ang sarili niyang anak para sa pansariling interes? O baka naman si Celine ang nasa likod nito. Ako ang nagpakain sa kanya ng lason. Ang aking tinig ay gumaralgal, puno ng matinding pagkamuhi sa sarili. Gabi-gabi, Julian, gabi-gabi ko siyang pinapatay habang iniisip ko na inililigtas ko siya. How could I be so stupid? How could I trust that man? Ang bawat hikbi ko ay tila isang sumbat sa aking sariling kapabayaan. Ang imahe ni Rafael at Celine na nagtatawanan habang pinapanood akong painumin si Mateo ng lason ay nagdulot ng isang uri ng galit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Hindi na ito ang Isabella na marunong magtiis. May kung anong apoy ang nagsimulang mag-alab sa aking dibdib. Isang apoy na nagmumula sa abo ng aking pagkakatraidor. Natingnan ko ang aking mga palad, ang mga kamay na nag-alaga at nagmahal, ngunit naging instrumento rin ng kapahamakan ng aking anak. Ganito na ba kalala ang kasamaan ng mundong akala ko ay tahanan ko? Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ama para lamang sa pera at sa babaeng mas pinahalagahan niya kaysa sa sariling dugo? Isabella, kailangan mong lakasan ang loob mo. May mga bagay sa resulta ng pagsusuri ni Mateo na hindi normal. Hindi ito basta bamsin na sakit sa puso lamang. Ang boses ni Julian ay tila nanggagaling sa kabilang dako ng isang mahabang lagusan, malayo, at tila lulunurin ako sa kaba. Hawak niya ang isang manipis na folder na tila ba naglalaman ng lahat ng aking kinatatakutan. Sa loob ng silid, ang tanging nagbibigay ng buhay ay ang maliit na ilaw mula sa monitor na sumasabay sa bawat mahinang pag-akyat at pagbaba ng dibdib ng aking anak. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na unti-unting sumasakal sa akin habang hinihintay ko ang susunod niyang sasabihin. Anong ibig mong sabihin, Julian? Are you saying my son was poisoned? Ang aking tinig ay halos isang bulong, nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang binuksan ni Julian ang folder at ipinakita sa akin ang mga hanay ng numero at mga terminolohiyang medikal na hindi ko maunawaan.
Nakakita kami ng mataas na konsentrasyon ng isang kemikal na hindi dapat matatagpuan sa katawan ng isang bata. Ang sangkap na ito ay unti-unting nagpapahina sa mga kalamnan ng puso. It mimics a heart condition, but it's actually induced. Isabela, itong chemical na ito, matatagpuan ito sa ilang uri ng mga illegal na supplement o mga gamot na hindi dumaan sa pagsusuri. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat alaala ng nakaraang 6 na buwan ay bumalik sa aking gunita na tila isang mabilis na agos ng tubig. Naalala ko ang mga gabing dumarating si Rafael na may dalang maliit na bote ng asul na likido. Naalala ko ang kanyang mga salita. Vitamins ito, Isabela. Galing kay Celine sa kumpanya nila. Napakamahal nito pero libre nilang ibinigay para lumakas si Mateo. Naramdaman ko ang unti-unting paglamig ng aking mga kamay. Ang bawat patak ng asul na likidong yon na matiyaga kong ipinapatak sa gatas ni Mateo gabi-gabi ay tila naging mga uod na kumakain sa aking bituka. Ang aking pagmamahal, ang aking pag-aalaga, ang aking pagnanais na mapabuti ang kalagayan ng aking anak, iyon pala ang dahan-dahang pumapatay sa kanya. Dali-dali kong hinalughog ang aking bag hanggang sa makapa ko ang maliit na bote na palagi kong dala. Inilabas ko ito at ipinakita kay Julian nang may nanginginig na mga daliri. Ito ba yon, Julian? Ito ba ang dahilan kung bakit nag-aagaw buhay ang anak ko? Kinuha ni Julian ang bote, tiningnan ito ng maigi, at tumango ng may kalungkutan sa kanyang mga mata. Ipadadala ko ito sa lab para makasiguro, pero malaki ang hinala ko na ito ngayon. Isabela, bakit mo ito ibinigay sa kanya? Napaupo ako sa sahig. Ang aking mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog. Ang sakit ay hindi na lamang nasa puso ko. Naramdaman ko ito sa bawat hibla ng aking pagkatao. Paano nagawa ni Rafael na gamitin ang sarili niyang anak para sa pansariling interes? O baka naman si Celine ang nasa likod nito? Ako ang nagpakain sa kanya ng lason. Ang aking tinig ay gumaralgal, puno ng matinding pagkamuhi sa sarili. Gabi-gabi, Julian, gabi-gabi ko siyang pinapatay habang iniisip ko na inililigtas ko siya. How could I be so stupid? How could I trust that man? Ang bawat hikbi ko ay tila isang sumbat sa aking sariling kapabayaan. Ang imahe ni Rafael at Celine na nagtatawanan habang pinapanood akong painumin si Mateo ng lason ay nagdulot ng isang uri ng galit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Hindi na ito ang Isabela na marunong magtiis. May kung anong apoy ang nagsimulang mag-alab sa aking dibdib. Isang apoy na nagmumula sa abo ng aking pagkakatraidor. Natingnan ko ang aking mga palad, ang mga kamay na nag-alaga at nagmahal. Ngunit naging instrumento rin ng kapahamakan ng aking anak. Ganito na ba kalala ang kasamaan ng mundong akala ko ay tahanan ko? Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ama para lamang sa pera at sa babaeng mas pinahalagahan niya kaysa sa sariling dugo? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang pagkakanulo ay hindi lang pala sa relasyon. Ito ay pumatay sa aking anak. At iyon ay isang bagay na hinding-hindi ko mapapatawad. Ang pag-aalala ko ay napalitan na ng isang matinding pagnanais na makita ang mga taong ito na magbayad para sa bawat luhang pumatak sa aking mga mata at sa bawat pagsubok na dinanas ng aking anak. Isabela, kailangan mo itong pirasahan ngayon din. Bawat minutong lumilipas ay ninanakawan si Mateo ng pagkakataong mabuhay. Ang tinig ni Julian ay seryoso, walang bahid ng pag-aalinlangan, habang inilalapag niya ang isang pirasong papel sa ibabaw ng lamesang bakal. Ang dokumentong iyon,
Ang consent for surgery ay tila isang hatol na naghihiwalay sa langit at lupa. Tiningnan ko ang panulat na nasa tabi nito. Ang bigat nito sa aking paningin ay tila kasing bigat ng isang malaking angkla na hihila sa akin sa kailaliman ng dagat. Paano kung ito na ang huling pagkakataon na mahahawakan ko ang aking anak? Paano kung sa pagpirma ko rito ay tuluyan ko siyang bitawan? Ang takot ay bumalot sa akin, ngunit kasabay nito ay ang galit na nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Nanginginig ang aking mga daliri habang sinusubukang abutin ang panulat. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang mainit at matatag na palad ni Julian na pumatong sa aking kamay. Hindi niya ako hinila. Sa halip ay hinayaan niya lamang na doon manatili ang kanyang init, isang tahimik na pangako na hindi ako mag-isa sa gitna ng labanang ito. Nandito ako, Isabela. Hindi ko siya pababayaan. Bulong niya at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang uri ng katapatan na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa kahit na sinong lalaki. Dahan-dahan kong isinulat ang aking pangalan. Ang bawat kurba ng aking pirma ay tila isang dalangin na isinisigaw ng aking buong pagkatao. Matapos ang huling titik, ang aking hininga ay kumawala ng may kasamang pait. Wala na akong magagawa kundi ang magtiwala. Ngunit ang mundo ay tila ayaw akong bigyan ng kahit saglit na kapayapaan. Habang inihahanda ang aking anak para sa operasyon, ang aking telepono na nakapatong sa gilid ng higaan ay biglang umilaw ng sunod-sunod. Ang screen ay napuno ng mga notifications mula sa social media. Sa pag-aakalang may balita mula sa aking mga kailangan, binuksan ko ito. Ngunit ang tumambad sa akin ay isang lason na mas masahol pa sa kemikal na pumatay sa puso ni Mateo. Isang post mula sa account ni Corazon, ang aking biyenan, ang kumakalat na parang apoy sa tuyong damo. Naroon ang mga larawan namin ni Julian kanina, ang kanyang kamay sa aking balikat, ang aming pag-uusap na puno ng emosyon sa hallway ng ospital. Ang caption ay puno ng paninira. Habang nag-aagaw buhay ang anak, ang ina ay nakikipaglandian sa kanyang doktor na manliligaw. Ginamit pa ang pera ng amang tinalikuran para buhayin ang bisyo ng katawan. Ang bawat komento mula sa mga taong hindi naman ako kilala ay tila mga karayom na tumutusok sa aking dangal. Walang pusong ina. Mabuti pang mamatay na lang ang bata kaysa lumaki sa ganyang klaseng babae. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paligid. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa akin. Sinusubukang lunurin ang huling natitirang lakas sa aking dibdib. Sa gitna ng aking pagkataranta, napatingin ako sa pintuan ng silid. Doon, nakatayo ang isang matangkad at pamilyar na anino. Si Papa. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang muka ay tila isang pader ng bato na hindi matitibag ng anumang bagyo. Hawak niya ang kanyang sariling telepono at alam kong nakita niya rin ang lahat. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin. Malamig, mapanuri, ngunit may kasamang isang uri ng lungkot na tila hindi niya maaring ipakita. Hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang paalala na ang bawat pagkakamali ko ay may katumbas na presyong dapat bayaran. Dumating ang mga nurse para ilabas na si Mateo. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher na gumugulong sa makinis na sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali. Hinabol ko ang aking anak, hinawakan ko ang kanyang maliit at malamig na kamay hanggang sa umabot kami sa tapat ng pinto ng operating room. Hinalikan ko ang kanyang noo, naramdaman ko ang lamig ng kanyang balat sa aking mga labi. Lalaban ka, Mateo. Lalaban tayo. Bulong ko sa kanyang pandinig bago pa man siya ipasok sa loob. Ang pinto ng operating room ay dahan-dahang sumara at ang tanging nanatili sa akin ay ang tunog ng katahimikan. Tumayo ako sa hallway sa tabi ng aking ama na nananatiling tahimik at matigas.
Sa loob ng silid na yon ay ang puso ng aking anak at sa labas naman ay ang mundo na handa ng sirain ang aking reputasyon. Tumingin ako sa aking ama at sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay tila lumambot ng bahagya, ngunit agad niya itong ibinalik sa dating tigas. Walang salita, walang kumpas. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang isang mahabang tunog mula sa loob ng operating room, isang tunog na pamilyar sa mga teleserye. Ngunit ngayon ay isang tunog ng katotohanan, isang mahabang tunog na nagpapahiwatig ng paghinto ng lahat. Ang aking puso ay tila tumigil din. Napatingin ako kay Julian na nagtatakbo papasok sa operating room. Ang mahabang tunog mula sa loob ng operating room ay tila isang palasong tumama sa aking dibdib. Ang aking mundo ay naging itim at puti, ang lahat ng kulay ay nawala, at ang tanging naririnig ko ay ang katahimikan ng aking sariling puso na tila tumigil din sa pagtibok. Hindi ako makahinga, hindi ako makakilos. Ang tanging nagawa ko ay ang tumitig sa saradong pinto, habang ang pangalan ni Mateo ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sa gilid ko, naramdaman ko ang presensya ni Papa, si Leandro Montoya na nananatiling tahimik at matigas. Sa loob ng ilang segundo, inasahan kong makikita ko ang pagbagsak ng kanyang pader, ang pag-iyak ng isang ama sa pag-aalala para sa kanyang apo. Ngunit wala akong nakita, kundi ang parehong malamig at matigas na ekspresyon. Ngunit nang biglang may dumating na mga nurse at humiling ng mas maraming blood type, nakita ko ang mabilis na pag-iwas ng tingin ni Papa at ang pagdila niya sa kanyang labi. Isang maliit at mabilis na kumpas na tila nagtatago ng isang malaking bagyo sa kanyang loob. Doon ko napagtanto. Hindi niya ako tinutulungan para makabalik ako sa kanyang buhay. Tinutulungan niya ako dahil mahal niya si Mateo. At sa sandaling iyon, ang aking sakit ay napalitan ng isang napakalaking galit na nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Wala akong panahong maging mahina. Kailangan kong lumaban. Matapos ang isang oras ng matinding paghihintay, lumabas si Julian. Ang kanyang mukha ay pawis na pawis. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang maliit na liwanag ng tagumpay. He is stable. Na-resuscitate namin siya. We have successfully replaced the damaged part of the valve, and the toxins are slowly being flushed out. He's a true fighter, Isabella. Sa mga salitang yun, ang huling hibla ng aking kaba ay kumawala at napalitan ng isang mapait na determinasyon. Tumingin ako sa aking ama na biglang umalis ng walang paalam at tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin ng ospital. Ang nakita ko ay hindi na ang Isabella na palaging nakayuko at takot. Ang nakita ko ay isang babaeng may matinding galit, isang inang handang maging lason para lamang protektahan ang kanyang anak. Dahan-dahan akong pumasok sa banyo at kinuha ang gunting sa aking bag. Walang pag-aalinlangan, sinimulan kong gupitin ang aking mahabang buhok. Ang buhok na itinago ko sa likod ng aking tainga sa loob ng maraming taon dahil gusto ni Rafael ang mahaba at itim na buhok. Ang bawat hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila isang piraso ng aking lumang pagkatao na aking tinatalikuran. Nang matapos ako, ang aking buhok ay maikli, matalim, at nagbibigay ng isang uri ng kalayaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Paglabas ko, sinalubong ako ni Julian na may pag-aalala. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang babaeng may matalas na tingin at nakasuit ang lumapit sa akin. Isabella Montoya? Tanong niya. Ako si Mila Reyes. Isa akong investigative reporter. Pinadala ako ng isang kaibigan. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong anak at sa pekeng gamot na ibinigay sa kanya. Naniniwala ako na kailangan mong gawin ang isang bagay na mas malaki pa sa paghihiganti. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Nakangiti si Mila. Ang kanyang mga mata ay tila nangangako ng katarungan. Tiningnan ko siya at biglang naalala ko ang isang alaala mula sa nakaraan. Si Mila, isang batang reporter na tinulungan ni Papa
na mailabas ang isang malaking eskandalo sa gobyerno. Utang na loob. Ito ang sandali ng aking pagbabayad. Anong gusto mong gawin ko? Ang aking tinig ay mababa at matigas. Inilabas ni Mila ang isang recorder. Simulan mo sa simula, Isabela. Bawat kasinungalingan ni Rafael, bawat pananakit ni Corazon, ang bawat detalye ng pekeng gamot na ibinigay ni Selene. Kailangan natin ng sapat na ebidensya para ibagsak sila hindi lang sa social media, kundi pati na rin sa mata ng batas. Sa loob ng 3 oras, nagsalita ako. Ang aking mga salita ay tila mga bato na unti-unting lumalabas mula sa kailaliman ng aking lalamunan. Bawat luha ay naging salita, bawat sakit ay naging ebidensya. Nang matapos ako, naramdaman ko ang isang uri ng pagod, ngunit may kasamang kakaibang kalayaan. Bago umalis si Mila, binigyan niya ako ng isang maliit na sobre. Sa loob nito ay isang litrato ng isang lumang bahay sa probinsya at isang kopya ng deed of sale ng lupang minana ko sa aking ina. Ang lupang gusto ni Rafael na ibenta. Ngunit meron ding nakasulat sa likod ng kopya, "Mateo is your legacy. Don't let them steal it." Ang pag-ibig ni Rafael ay may hangganan. Ang pagmamahal mo sa anak mo, wala. Hindi ito sulat kamay ni Mila. Hindi rin ito kay Julian. Sa sandaling iyon, alam kong galing ito sa isang taong malapit sa akin. Isang taong ayaw magpakilala, ngunit handang tumulong. Lihim ba itong tulong mula sa aking ama? Sa loob ng bulsa ng aking jacket, nahawakan ko ang maliit na bote ng lason. Ang aking galit ay tuluyan ng naging determinasyon. Hindi na ako lalaban para lang mabuhay. Lalaban ako para manalo. Hindi na ako ang Isabela na umiyak sa gilid. Ako na ang bagong Isabela, ang babaeng handang makita ang mga traidor na magbayad. Ang paggaling ni Mateo ay mabagal ngunit matatag, at ang bawat ngiti niya ay nagiging panggatong sa apoy ng aking determinasyon. Habang siya ay nagpapahinga, ang ospital ay naging aking war room. Kasama si Mila, ang reporter, binuo namin ang isang timeline ng kasamaan. Ang bawat maling pahayag ni Rafael, ang bawat transaksyon ng pera, at ang koneksyon sa pagitan ni Rafael at Celine sa ilegal na pagbebenta ng mga supplement na may lason. Isang hapon, habang nag-iisa ako sa silid, nagkaroon ako ng hinala. Hinalughog ko ang mga lumang gamit ni Mateo na nasa bag na iniwan ni Rafael, at doon ko nakita ang isang maliit na voucher na may logo ng isang insurance company. Ito ang kumpanya ni Celine. Tila isang maliit na ebidensya, ngunit ito ang tanging pisikal na patunay na nag-uugnay sa kanila. Nagpapakasal na kami, Isabela, at alam mo bang mas mahal pa sa buhay ko ang mga alahas na binili ni Rafael kaysa sayo? Biglang bumukas ang pinto. Si Celine. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting dress at ang kanyang mga daliri ay punong-puno ng mga bling-bling na ginto. Ang bawat isa ay tila sumisigaw ng kayabangan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pananagumpay, ngunit sa ilalim nito, nakita ko ang isang uri ng pagkasindak na pilit niyang tinatago. Alam niya na may ginagawa ako. Congrats! Ang aking tinig ay malamig at walang emosyon. Hindi na ako nanginginig. Sa katunayan, ang aking puso ay tila isang bato na hindi na kayang masaktan pa. Pero sana, bago kayo magpakasal, ihanda mo na ang sarili mo sa kasong kakaharapin mo. Handa ka na bang makulong, Celine? Natawa si Celine, isang tunog na malakas at artipisyal. Wala kang ebidensya, Isabela. Isa lang akong insurance agent. Si Rafael? Well, he's just a man who chose the wrong woman, you. Ang sakit ni Mateo? Bamsin iyon. Walang kinalaman sa akin. At huwag kang mag-alala, ang mga pictures mo at ng doktor mo ay patuloy na magiging trending hanggang sa huling hinga mo. Ang gamot, sinabi ko, dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang asul na likido na ibinigay mo sa akin,
Sabi mo, vitamins yun, pero lason pala. Ang tawa ni Celine ay biglang natigil. Ang kanyang muka ay naging maputla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ngunit agad siyang nagpanggap na kalmado. Ano ang pinagsasabi mo? Wala akong alam sa gamot na yan. Si Rafael ang nagbigay niyan sa'yo. Sa tingin mo ba ako lang ang babaeng niloko mo? Patuloy ko. Inilabas ko ang aking phone at ipinakita sa kanya ang voucher na may logo ng kanyang kumpanya. May mga taong nagtataka rin sa mga supplement na binibenta mo. At ang report ng toxicology ni Mateo ay nasa kamay na ni Julian. Mag-usap tayo, Celine. Ibigay mo sa akin si Rafael at ilalabas ko lang ang part mo sa pagbebenta ng illegal na gamot. O ilalabas ko ang lahat at pareho kayong magdurusa sa kulungan. Ang kanyang panga ay naganggit-ngit sa galit. Huwag mo akong takutin, Isabela. Hindi mo kami kayang patumbahin. Kaya ko, mariin kong sabi. Dahil ang ina na sinubukan mong patayin ng anak ay hindi mo nakakilala. Ang totoo, hindi na ako ang babaeng tinalikuran at inapi mo. Nagbago na ako at nagbago ang mga allies ko. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pag-ingay ng wheelchair ay umalingaw-ngaw sa hallway. Bago pa man makatakas si Celine, pumasok si Julian, hawak ang isang syringe. Sa likuran niya, naroon ang dalawang matangkad na security guard na tila naghihintay lang ng utos. Hindi ka makakalabas dito, Celine. Kalmado ngunit may kapangyarihan ang boses ni Julian. Kailangan ka naming imbestigahan. Hindi lamang dahil sa poison ni Mateo, kundi dahil sa isang arrest warrant na kakalabas lang para sa illegal dispensing of medical-grade substances. Nanginginig si Celine. Ang kanyang muka ay tila isang mask na unti-unting natutunaw at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit at takot. Hindi! Si Rafael ang may pakana nito. Siya ang nagbigay sa akin ng pera para gawin iyon. Oh, talaga? Mabilis kong sinabi. Iyon pala ang ibig sabihin ng loyalty sa pagitan ninyong dalawa? Thank you for the confession, Celine. Bago pa man siya makapagsalita, ang mga guard ay kinuha na siya. Sa paghila sa kanya palabas, ang kanyang eyes ay nakatitig sa akin ng may pure hatred. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natakot. Ang galit niya ay tila isang badge ng karangalan para sa akin. Naiwan akong nakatayo at lumapit sa akin si Julian. May hawak siyang maliit na sobre. Galing kay Mr. Montoya, sabi niya, "Read it when you are ready to make a move." Nagtataka akong kinuha ang sobre. Ang seal ay pamilyar. Binuksan ko ito at ang nasa loob ay isang ticket papuntang Iloilo at isang letter na may nakasulat na isang simpleng linya. It's time to face the music, Isabel. Ang luma at kupas na tiket papuntang Iloilo sa aking kamay ay tila isang tulay na nag-uugnay sa kasalukuyan at sa nakaraan. Ang Iloilo, ang lugar kung saan ko sinimulan ang aking pagkakamali. Ang lugar kung saan ko tinalikuran ang aking pag-ibig sa musika. At ang lugar kung saan ako naging alipin ng ilusyon ng pag-ibig. Ngayon, babalik ako hindi bilang isang taong nagmamakaawa, kundi bilang isang babaeng handang makipaglaban. Sa Manila, si Mateo ay nanatiling matatag sa pangangalaga ni Julian, na ngayon ay mas naging tahimik at matamang nagbabantay sa aming kaligtasan. Bago ako umalis, nagbigay sa akin si Mila ng isang burner phone at isang folder na punong-puno ng mga financial records ni Rafael, mga transaksyon na nagpapakita ng kanyang pagiging double agent, nagbebenta ng impormasyon tungkol sa kumpanya ni Papa sa mga competitor para lamang bayaran ang mga luho ni Celine. Pagdating ko sa Iloilo, sinalubong ako ng maingay na syudad at ang amoy ng asin at pinirito na isda, mga amoy na minsang nagparamdam sa akin ng pag-asa. Ngunit ngayon ay tila nanunukso sa akin. Ang aking unang destinasyon ay hindi ang dating bahay namin ni Rafael, kundi ang opisina ng isang notary public na may pangalang Attorney Gomez. Doon, natuklasan ko ang isang katotohanan na mas masakit pa sa paglason kay Mateo. Ipinakita sa akin ni Attorney Gomez
ang isang lumang dokumento, ang deed of sale ng lupa na minana ko sa aking ina. Pinirmahan ko ito matapos akong iwan ni Rafael. Ngunit ang mas masakit ay ang nilalaman ng will ng aking ina. Ipinagkakaloob niya ang lupa kay Mateo sa kondisyong hindi ito maaaring ibenta hanggat hindi pa siya nagiging legal age. Ginawa niya ito para protektahan ako mula sa mga manloloko. Pero sa bandang huli, ako mismo ang nagpawalang saysay sa lahat ng kanyang pagmamahal. Isabela, ang will ng iyong ina ay nilabag ni Rafael. Ang sabi ni Attorney Gomez, ang kanyang tinig ay puno ng empatiya. Ang signature mo ay mukhang peke, pero ang mas masakit, isinangla niya ang lupa sa isang lending company at ginamit ang pera para bayaran ang mga utang ni Corazon. Ang galit ko ay umabot na sa rurok. Hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa utang na loob na pilit kong binayaran sa taong walang pakialam sa akin. Tinitigan ko ang pirma ni Rafael. Ang bawat kurba ay tila nagpapakita ng kanyang kasakiman. Ang taong ito ay hindi lamang nagnakaw, pumatay siya. At ngayon ay nagtatangkang sirain ang huling alaala ng aking ina. Kailangan ko ng tulong ninyo, attorney. Ang aking tinig ay matatag. Kailangan kong ilabas ang katotohanan. Kailangan kong protektahan ang aking anak. Huwag nating habulin si Rafael para lang sa pera. Habulin natin siya para sa lahat ng kanyang ginawang kasalanan. Lumabas ako ng opisina. Ang aking puso ay puno ng determinasyon. Nagtungo ako sa lumang bahay namin ni Rafael. Ang bahay ay bakante na. Ang mga bintana ay basag. At ang pinto ay nakabukas. Isang simbolo ng aming winasak na buhay. Nakita ko ang isang note sa refrigerator. Wala na kaming pera, Isabela. Pinirmahan ko na ang divorce papers, goodbye. Sa sandaling iyon, ang aking mga mata ay tumigil sa isang calendar na nakasabit sa dingding. May isang date na may bilog na pula. Rafael and Celine's wedding day. May 3 araw na lang. Bumalik ako sa Manila, dala ang mga bagong legal documents at ang matinding pagnanais na makita ang mga traidor na ito na magbayad. Ngunit sa halip na magalit, nakaramdam ako ng isang kakaibang kapayapaan. Wala na akong hiya na itatago. Wala na akong pride na ipagtatanggol. Ang tanging mahalaga ay ang pag-ibig ng isang ina na handang ibagsak ang lahat para sa kanyang anak. Bago ako matulog, nakatanggap ako ng text message sa burner phone na ibinigay ni Mila. It was short and simple. Ihanda mo ang sarili mo. Ang kasalan ay hindi magiging kasalan. Magiging press conference iyon. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala ng mensahe. Si Mila, si Papa, o ang fate mismo. Ngunit alam ko na ang bawat detalye ng aking plano ay inihanda na. Ang laro ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Ang wedding day ni Rafael at Celine ay dumating. Sa halip na magsuot ng itim, ang kulay ng pagluluksa, pinili ko ang isang simpleng cream-colored dress na nagpapahiwatig ng rebirth at clean slate. Ang aking maikling buhok ay nagbigay sa akin ng isang fierce na tingin na hindi na kayang baliin ng sinuman. Hindi ako nag-iisa. Si Julian, bilang pediatric cardiologist ni Mateo, ay nagbigay ng medical affidavit tungkol sa poisoning ng aking anak. Si Mila, ang reporter, ay naroon. Handa na ang kanyang mga camera at microphone para sa live coverage. At kasama ko rin si Attorney Gomez, may hawak na legal documents at warrant of arrest. Ang venue ay isang marangyang ballroom sa Maynila. Punong-puno ng mga taong mayayaman na tila walang kamalay-malay sa kasamaan ng mag-iisang dibdib. Nakita ko si Corazon, ang biyenan ko, na nakasuot ng isang bright pink gown, abalang-abala, sa pag-inom ng champagne at pakikipagtsismisan, tila walang pakialam sa kanyang utang o sa buhay na halos masira na niya. Pumasok ako sa ballroom ng kalmado. Ang bawat hakbang ko ay tila slow motion. Ang lahat ng mata ay tumitig sa akin. Ang mga whispers ay nagsimula at ang music ay biglang humina.
Nakita ko si Rafael na nakatayo sa tabi ni Celine. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkagulat at takot nang makita nila ako. Lalo na nang mapansin nila ang press na biglang pumasok kasunod ko. "Isabela, anong ginagawa mo rito?" Ang sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang hiyaw ng isang taong nasukol. "Wala kang imbitasyon. Umalis ka." Ang imbitasyon ko ay justice, Rafael. Ang aking tinig ay malamig at matatag. Naglakad ako patungo sa center stage. Dahan-dahang hinila ang microphone mula sa officiating priest. Hindi ito isang kasalan, mga kaibigan. Simula ko, tumitingin sa mga camera at sa mga guest. Ito ay isang press conference at isang confession. Sa loob ng sumunod na 10 minuto, ipinalabas ko ang katotohanan. Ipinakita ko ang mga evidence. Ang report tungkol sa lason na ibinigay ni Celine, ang mga bank records na nagpapatunay na ninakaw ni Rafael, ang savings ni Mateo, ang fake signature sa deed of sale ng lupa ng aking ina, at ang mga messages na nagpapatunay na nagbebenta siya ng impormasyon ng kumpanya ni Papa. Ang bawat salita ko ay tila isang bullet na tumatama sa kanilang katahimikan. Ginawa nila ang lahat, hindi lamang para sirain ang aking buhay, kundi pati na rin para patayin ang aking anak. Pagtatapos ko, si Celine ay biglang nagtangkang tumakas, ngunit nahuli siya ni Mila at ng kanyang mga kasamahan. Si Rafael naman ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mukha ay puno ng panginginig at takot. Ang mga guests ay nagsimulang magbulungan at ang ballroom ay napuno ng kaguluhan. "Wala kang mapapala, Isabela!" sigaw ni Rafael. "Pera lang ang habol mo." Doon na pumasok si Papa. Sa kanyang pagdating, ang buong ballroom ay tila huminga ng malalim. Si Leandro Montoya ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Rafael. "Ang pera ko, Rafael, ay hindi mo na kailangan." Ang tinig ni Papa ay malakas at matatag. "Dahil ang kumpanya ko ay nasa ilalim na ng full audit ng gobyerno at ang lahat ng illegal activity mo ay ilalabas namin sa international news." Tiningnan ni Papa si Rafael ng may awa. "Ang anak ko, pinili ka kaysa sa akin. Inasahan ko na magbabago ka, pero ang ginawa mo siyang isang basahan at ang apo ko, sinubukan mong patayin. Papa, tulungan mo ako. Patawarin mo ako." Pagmamakaawa ni Rafael, luluhod sa paanan ni Papa. Tiningnan ko si Rafael. Ang aking anger ay biglang napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Hindi ako ang tinalikuran niya, kundi ang sarili niyang pamilya. Utang na loob. Binayaran ko na yan ng 12 taon ng impyerno. Ang aking tinig ay mababa at malamig. Habang tinitingnan ko si Corazon, na umiiyak at nagtatangkang hawakan ng aking mga paa, ang huling payment ko sa inyo ay justice. Ang mga pulis ay pumasok at sinimulan ng arestuhin si Rafael at Celine. Si Corazon ay nag-hysterical, sumisigaw at nagtatangkang pigilan ang mga pulis. Ngunit wala na siyang magawa. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng ballroom. Ang aking puso ay puno ng kalayaan. Hindi na ako ang biktima. Ang tunay na payback ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagkuha ng kapangyarihan upang itayo ang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin. Para sa aking rebirth. Ang mga sumunod na araw ay tila isang malaking, tahimik na paghinga. Si Rafael at Celine ay nakakulong, naghihintay ng paglilitis para sa iba't ibang kaso, mula sa fraud hanggang sa attempted murder. Si Corazon, ang biyenan ko, ay naiwang mag-isa sa bahay na puno ng utang at hiya, isang buhay na halimbawa ng karma. Hindi ko na sila pinansin. Ang laban ko ay tapos na. Si Mateo ay unti-unti nang bumabalik sa normal. Ang kanyang mga pisngi ay muling nagkakulay at ang kanyang mga tawa ay nagbabalik na sa aming buhay. Ang bawat paggising niya ay isang himig ng pag-asa. Isang hapon
Habang naglalakad kami sa garden ng ospital, lumapit sa akin si Papa. Wala siyang dalang regalo, walang bouquet ng bulaklak, at walang apology para sa 12 taong pananahimik. Sa halip, inabot niya sa akin ang isang maliit na susi. Iyan ang susi sa isang lumang bahay sa San Juan. Ang kanyang tinig ay malamig pa rin, ngunit may isang uri ng pagod na ngayon ko lang narinig. Isang lugar na malayo sa atin, malapit sa dagat. Maaari mo nang gamitin ang pera mula sa will ng iyong ina at ang scholarship mo noon sa musika. Itayo mo kung ano ang gusto mo. Huwag mong asahan na tutulungan kita. Ngunit, huwag mo ring kalimutang kumain. Tinitigan ko ang susi. Ang pag-aalok ni Papa ay hindi isang invitasyon para maging bahagi ng kanyang mundo. Ito ay isang command para itayo ang sarili kong kaharian. Ito ang kanyang paraan ng healing, ang pagbibigay sa akin ng kalayaan upang lumipad. Salamat, Papa. Ang aking tinig ay matatag. Hindi ko na kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko lang ay ang blessing mo. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at umalis, ngunit bago siya tuluyang mawala sa aking paningin, nakita ko ang isang mabilis na pag-angat ng kanyang bibig, isang kilos na tila isang ngiti. Inayos ko ang lahat ng aking mga plano. Ginamit ko ang pera mula sa will ng aking ina at ang financial support ni Julian bilang business partner at hindi boyfriend upang itayo ang isang music therapy center para sa mga batang may sakit sa puso. Ito ang magiging kanlungan ko, ang lugar kung saan ko gagamitin ang aking talento, ang boses na matagal nang nawala, upang pagalingin ang iba. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga instrumento sa loob ng center, lumapit sa akin si Julian. Ang hangin ay tila bumigat, at ang katahimikan ay napuno ng mga salitang hindi nabibigkas. Ang ganda ng boses mo, Isabela. Hindi ko alam na may ganyang kalalim na boses pala ang nagtatago sa ilalim ng lahat ng sakit na dinanas mo. Matagal ko nang hindi ginagamit, tugon ko. Nawala ito sa akin nang piliin ko ang love kaysa sa aking dream. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa akin ng may paggalang at pag-aalala. Alam mo, Isabela, matagal kitang hinintay. Kahit noong umalis ka, umaasa pa rin akong babalik ka. Ngunit ngayon na narito ka, hindi na kita hihintayin. Hihintayin ko na maging handa ka. Ang love ko ay nandito lang. Hindi para iligtas ka, kundi para suportahan ka. Ang kanyang mga salita ay tila rain sa isang tuyong lupain. Ito ang uri ng pag-ibig na kailangan ko, isang pag-ibig na nagpapalakas, hindi nagpapahina. Ngunit alam kong hindi pa ito ang tamang oras. Salamat, Julian, pero kailangan ko munang mahalin ang sarili ko. Kailangan ko munang hanapin ang himig na nawala sa akin. Ang aking tinig ay malambot. Nakangiti siya at dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Naiwan akong nakaupo sa gitna ng aking center. Ang piano ay naghihintay at ang mga gitar ay nakasabit sa dingding. Sa wakas, ang aking buhay ay may purpose na, hindi na bilang asawa o anak ng isang businessman, kundi bilang Isabela Montoya, ang babaeng umawit upang magbigay buhay. Sa ilalim ng huling sinag ng araw na tumatama sa aking center, may dumating na isang email mula sa isang charity organization. Sila ay nag-iimbita sa akin na kumanta sa isang malaking gala event para sa mga batang may sakit sa puso. Ang gabi ng charity gala ay dumating. Ang ballroom ay mas maliwanag at mas magara kaysa sa pinangyarihan ng press conference ilang linggo pa lamang ang nakalipas. Ngunit ang aking puso ay kalmado. Hindi na ako nanginginig sa takot, kundi sa excitement ng isang performer na matagal nang hindi umaawit. Suot ko ang isang simpleng black dress na tila isang anino ng nakaraan, ngunit ang aking mukha ay puno ng liwanag. Nakatayo ako sa likod ng stage, pinagmamasdan ng mga tao. Nakita ko si Julian na nakasuot ng suit, nakangiti sa akin ng may pagmamalaki.
Ngunit ang mas nakakagulat ay ang nakita ko sa isang table sa pinakadulo. Naroon si Papa, si Leandro Montoya, kasama ang kanyang mga business partners. Nakatayo siya ng tuwid, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa aking direksyon. Ito ang kanyang paraan ng support. Tahimik, ngunit may lakas. Nang tawagin ang aking pangalan, dahan-dahan akong lumabas. Ang applause ay umalingaw-ngaw, ngunit hindi ko ito pinansin. Ang nakita ko lamang ay ang mga mukha ng mga batang may sakit sa puso na nakaupo sa harap, kasama si Mateo na nakangiti at masiglang nagpalakpak. Inabot ko ang microphone at pumikit. Ang kantang pinili ko ay isang lumang Filipino lullaby na inaawit ng aking ina sa akin noong ako ay bata pa. Isang melody ng unconditional love at sacrifice. Nang bumukas ang aking mga labi, ang boses ko ay hindi na ang boses ng isang victim. Ito ay ang boses ng isang babaeng naghilom. Isang boses na puno ng sakit, pagdurusa, at panghuli ng pagmamahal. Tagalog, literary style for song excerpt. Ang awit ay tila isang ihip ng hangin na nagdadala ng mga alaala. Bawat nota ay dumadaloy mula sa aking puso, na tila binubuhusan ng malamig na tubig ang isang nasusunog na sugat. Ang aking boses ay malinaw, malalim, at puno ng damdamin. Ito ay isang sumbat, isang panalangin, at isang pangako sa aking anak. Sa bawat linya ng kanta, naramdaman ko ang pag-agos ng aking mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng release. Naramdaman ko ang paglisan ng huling hibla ng sakit na idinulot ni Rafael. Ang bawat nota ay tila isang bridge na nag-uugnay sa aking nakaraan. At sa bawat kanta, ang tulay na yon ay nasusunog. Iniiwan lamang ang aking present at future. Nang matapos ang kanta, ang katahimikan ay bumalot sa ballroom. Pagkatapos, ang malakas na applause ay umalingaw-ngaw. Binuksan ko ang aking mga mata. Ang una kong nakita ay si Julia na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang nakita ko sa likod. Si Papa. Nakatayo siya. At ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang kanyang business partners ay tinitingnan siya ng may pagtataka. Ngunit hindi siya nag-abalang magpanggap. Sa sandaling iyon, alam kong narinig niya ang bawat sakit sa aking awit. At alam kong naintindihan niya na ang lahat ng pagdurusa ko ay isang consequence ng aming broken relationship. Huwag mong kalilimutan, Isabela. Ang malakas na boses ni Papa ay umalingaw-ngaw sa ballroom. Ang iyong boses ay isang gift na mas mahalaga pa sa anumang korona. Gamitin mo ito. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay nabalot ng kapayapaan. Hindi na ako humihingi ng apologies sa kanya. Ang kanyang acceptance ay ang pinakamalaking apology na maaari niyang ibigay. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Habang nagpapahinga ako sa backstage, isang usher ang lumapit sa akin. Miss Montoya, may nagbigay po nito. Ito ay isang bouquet ng mga puting rosas. May kasamang card. Hindi ito mula kay Julian. Ang nakasulat sa card ay isang simpleng pangungusap sa Tagalog. Ang pag-asa ay tila isang binhi. Kailangan lang ng sikat ng araw at tubig upang sumibol. Huwag kang mag-alala, Isabela. Hindi ka mag-iisa sa laban na ito. Ang card ay walang signature. Ang sulat kamay ay tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung kanino. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Mayroon akong isang secret ally na nag-aalala sa aking kaligtasan at tagumpay. Sino? 2 taon ang lumipas. Ang Himig ng Pag-asa Music Therapy Center ay naging isang matagumpay na sanctuary para sa mga bata. Si Mateo ay ganap ng gumaling. Siya ay masigla, puno ng buhay, at ang kanyang mga tawa ay nagpapatunay na ang scars ng nakaraan ay naging strength na ng kasalukuyan. Ang buhay ni Isabela ay hindi na isang melodrama. Ito ay isang triumphant melody.
Isang araw, nakatanggap ako ng subpwena mula sa kulungan. Si Rafael ay humihiling ng final visit. Hindi ako nag-alinlangan. Kailangan ko itong gawin. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko at sa kapayapaan ng aking puso. Sa loob ng malamig at madilim na visiting room, naroon si Rafael. Nakasuot ng prison uniform, ang kanyang mga mata ay walang ningning. Ang dating charming na lalaki ay ngayon ay isang anino ng kanyang sarili. Hindi siya nagmamakaawa. Hindi siya humihingi ng apology. Sa halip, ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan. Ang ganda ng boses mo, Isabela. Simula niya, narinig ko ang recording ng performance mo. Sabi ko na, ginawa mo yon para lang sumikat at balikan ka ng tatay mo. Tinitigan ko siya. Walang galit, walang sakit. Tanging isang malalim na awa. Hindi ko yon ginawa para sa iyo, Rafael. Ginawa ko yon para sa akin. Hindi mo ako minahal. Minahal mo ang prestige na binigay ko sa iyo. Pero ang rebirth ko, iyon ang pinakamagandang regalo na binigay mo sa akin. Dahil kung hindi mo ako sinaktan, mananatili akong isang mahinang babae na takot umalis sa anino mo. Inilabas ko ang isang document, ang final divorce paper. Pirmahan mo ito. Hindi mo na kami kailangan at hindi ka na namin kailangan. Pinirmahan niya ang paper nang walang reklamo. Bago ako umalis, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng huling connection. Si Mateo, sabihin mo na lang na happy ako para sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na ang happy ending niya ay dumating noong umalis ka sa buhay namin. Tugon ko. At sa sandaling iyon, ang huling chain na nag-uugnay sa aming dalawa ay tuluyan ng naputol. Sa araw ng graduation ni Mateo sa grade school, naghanda ako ng isang simpleng party sa aming center. Naroon si Julian, matamang nakatayo sa gilid. Palaging supportive, ngunit hindi intrusive. Si Papa naman ay dumating, hindi bilang guest, kundi bilang partner sa isang donation program na ilulunsad namin para sa center. Lumapit sa akin si Papa. Hawak ang isang maliit na kahon. Alam ko na hindi ako ang pinakamagaling na ama, Isabela. Pero ngayon, meron akong isang bagay na gusto kong ibigay sa iyo. Sa loob ng kahon ay isang silver locket. Nang buksan ko, nakita ko ang isang maliit na litrato. Siya at ang aking ina, noong sila ay bata pa. Sa likod ng locket ay may nakasulat na isang simpleng salita. Patawad. Ang patawad na yon ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang aming broken relationship ay naghilom. Nang gabing iyon, matapos umalis si Papa at ang mga guest, naiwan kaming tatlo. Ako, si Mateo, at si Julian. Naglakad kami sa tabing dagat. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit may kasamang kapayapaan. Masaya ka ba, Mama? Tanong ni Mateo habang nakatingin sa waves. Masayang masaya ako, anak. Sagot ko, hinawakan ng kanyang kamay. Lumapit si Julian sa akin at inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Hindi siya nagmamadali. Hindi niya ako minamaneho. Siya ay naghihintay lang, tulad ng tide na bumabalik sa dalampasigan. Ngayon, Isabela, matapos mong hanapin ang iyong himig, mayroon ka na bang space para sa isang accompanist? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngumiti ako. Ang aking rebirth ay hindi na lamang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa sharing ng aking newfound happiness. Julian, ang buhay ko ay hindi na isang duet na puno ng conflict. Ito ay isang orchestra na puno ng pag-ibig at harmony. Handa na akong magkaroon ng isang maestro na magdadala sa aking music sa isang mas mataas na antas. Tinitigan ko ang waves. Ang lason ay nawala na. Ang pain ay naging strength. Ang pag-ibig ay hindi na isang trap, kundi isang choice. 5 taon ang mabilis na lumipas mula nang huling narinig ang malakas na pag-awit ni Isabela sa entablado. Ang himig ng Pag-asa Music Therapy Center
ay naging isang sikat na institusyon, hindi lamang sa Maynila, kundi pati na rin sa buong bansa. Ang bawat silid ay puno ng tawa ng mga bata at ang mga tunog ng melodies na nagpapagaling ng kaluluwa. Ang mga pangalan nina, Rafael de Vera at Selene Rivas ay matagal nang nakalimutan, nalibing sa ilalim ng mga ulat ng corruption at illegal business sa mga archives ng news. Si Corazon ay tuluyang nag-isa, pilit na humihingi ng tulong sa iba't ibang kamag-anak, ngunit ang kanyang karma ay naging mabigat. Ang pamilyang minsan ay nanukso at nanakit, ay ngayon ay nasa ilalim ng bottom ng lipunan. Ang kanilang hiya ay naging justice ni Isabela. Ang tanong tungkol sa locket at ang secret message ay nasagot. Isang hapon, habang nag-iisa si Isabela sa center, nakita niya ang isang note sa drawer ni Julian. Ito ay isang draft ng mensahe sa bouquet ng puting rosas. Si Julian pala ang secret ally. Tahimik na nagmamahal, hindi humihingi ng credit, at naghihintay lang ng tamang oras. Sa personal na buhay, si Isabela ay muling nakahanap ng pag-ibig, ngunit hindi ito ang fairy tale love ng kanyang kabataan. Ito ay isang mature love na puno ng respect, support, at unconditional acceptance. Si Julian at Isabela ay hindi pa nagpapakasal, ngunit sila ay nagtatrabaho ng magkasama, lumalaki ng magkasama, at mas mahalaga, nagmamahalan ng magkasama. Si Mateo ngayon ay isang teenager, ay nag-aaral ng classical music. Ang kanyang dream ay ang maging conductor ng center ni Mama. Ang scars sa kanyang dibdib ay nagpapaalala sa amin ng aming battle. Ngunit ang kanyang smile ay nagpapaalala sa amin ng aming victory. Ang relasyon ni Isabela at Papa ay nagpatuloy na lumago. Hindi sila nagkikita araw-araw, ngunit ang bawat call at meeting ay puno ng pagmamahal. Si Papa ay hindi na ang businessman na walang emosyon. Siya ay isang grandfather na nagmamahal sa kanyang apo at isang ama na nagmamalaki sa kanyang anak. Isang gabi, habang naghahanda si Isabela para sa kanyang therapy session, tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang short hair ay tila isang crown ng kalayaan. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Naalala niya ang kanyang sarili, nakaluhod sa putikan, umiiyak, at naghihintay sa fate. At ngayon, siya ay nakatayo ng tuwid. Hawak ang sarili niyang kapalaran. Ang pagbangon ni Isabela ay hindi lamang tungkol sa justice. Ito ay tungkol sa patawad sa sarili, sa paggawa ng maling choice. Ito ay tungkol sa pag-asa na kahit gaano kahirap ang buhay, mayroon pa ring pagkakataon para sa bagong himig. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng essential oil at clean wood ay pumuno sa kanyang baga. Hinarap niya ang pintuan ng therapy room. Ang kanyang boses ay handa na. Ang buhay ay hindi humihinto. Bulong niya sa sarili. Ito ay nagpapatuloy. At ang himig ko ay magsisimula na naman. Ang tunay na kalakasan ay hindi matatagpuan sa pagtitiis ng sakit, kundi sa pagtayo mula sa abo ng pagkakanulo upang mabuo muli ang sarili. Sa wakas, narating na natin ang dulo ng kwento ni Isabela, ang pagbangon ng sugatang himig. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo, aming mahal na tagapakinig, sa paglalakbay na ito. Maraming salamat sa bawat oras na ibinigay ninyo, sa bawat hininga na inyong pinigilan sa mga cliffhanger, at sa bawat patak ng luhang inyong inialay para sa sakit at tagumpay ni Isabela. Sa mga sandaling iyon, hindi lamang kayo tagapakinig, naging mga kasama kayo sa loob ng kwento. Hindi madali ang isulat ang buhay ni Isabela. Bilang manunulat, ang pinakamabigat na bahagi ay noong isinusulat ko ang paghaharap niya sa katotohanan ng lason. Ang sandali kung saan niya nalaman na ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga ay ginamit laban sa kanyang sariling anak. Sa oras na yon, ang aking mga mata ay napuno rin ng luha. Ngunit ang sakit na yon ay ang naging gatong para isulat ang kanyang muling pagbangon
dahil naniniwala ako na ang bawat sugat ay may kalakip na kapangyarihan. Ang kwentong ito ay isinulat para sa bawat babae na minsan nang nagduda sa kanyang sariling halaga dahil sa pag-ibig. Ito ay inspirasyon mula sa mga ina na tahimik na nagtitiis, ngunit sa huli ay nakakatuklas ng isang panloob na apoy na mas mainit pa sa galit. Ang apoy ng rebirth. Ang pagbangon ni Isabela ay isang pag-asa na ang tunay na justice ay hindi lamang tungkol sa kulungan para sa nagkasala, kundi sa freedom ng biktima. Hindi man natin nakita ang isang malaking kasalan sa pagitan ni na Isabela at Julian, nakita natin ang mas mahalaga, ang matatag na pundasyon ng respect at self-love. Sa huli, ang happy ending ay ang pagpili ni Isabela sa sarili niya. Kaya naman, sa inyong mga nakinig, meron akong isang tanong. Pagkatapos ng lahat ng pananakit, ng betrayal at ng kasamaan, kung kayo si Isabela, kaya niyo rin bang tuluyan ng makalaya sa puot at magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ninyo at sa inyong kapayapaan? Inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at sagot sa comment section sa ibaba. Iwanan ang inyong mga feedback, ang inyong paboritong scene o ang inyong lesson learned. Ang inyong mga comments at ang inyong share ay ang aming inspirasyon para sa susunod pang mga himig. Hanggang sa muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.